Si House Deputy Speaker Janet Garin inaming nabiktima ng fake news kaya inakalang mali ang report ng Bombo Radio ukol sa 1.1 billion delayed projects mula sa transparency portal ng Department of Public Works and Highways. Kaugnay niyan, kumuha po tayo ng karagdagang report mula sa Bombo Radio Iloilo. Inamin ng Iloilo 1st District Engineering Office na marami sa kanilang mga proyekto ang hindi pa natatapos hanggang ngayon kahit pa noong 2025 pa nag-expire ang mga kontrata nito. Ito'y sa kabila ng pagtawag ni Iloilo 1st District Representative Janet Garin na fake news ang ulat ng Bombo Radio kahit na ang data ay mula mismo sa website ng Department of Public Works and Highways. Sa ibinalita ng Bombo Radio sa mahigit 1.1 billion pesos na halaga ng mga proyekto sa Iloilo 1st District Engineering Office as of March 31, 2026, ongoing pa rin ang status ng mga ito kahit natapos na ang kontrata noong 2025. Sa panayam ng Bombo Radio kay Engineer Carlo John Leyza, Construction Chief ng Department of Public Works and Highways, 1st District Engineering Office, sinabi nito na bagamat hindi pa kompleto ang status ng kabuuang 52 proyekto sa Transparency Portal, ang aktual na data naman ng kanilang opisina ay nagsasabing 32 na ang natapos habang 20 naman ang patuloy pang isinasagawa. Ipinaliwanag din niya na hindi updated ang Transparency Portal ng Department of Public Works and Highways dahil sa pagkaantala ng pagsusumite ng kanilang mga dokumento sa Central Office, gayon din ang delay sa pag-aproba ng mga ito. Samantala, binura naman ni Garin ang kanyang post na nagsasabing fake news ang ibinalita ng Bombo Radio. Sa panibagong post nito kaugnay sa issue, nanawagan ito sa DPWH ng regular na pag-update sa Transparency Portal. Inamin din niya na may nangyaring misunderstanding. Napag-alaman na sa nasabing post ng Bombo Radio, humihingi ang istasyon ng sagot o paliwanag mula sa DPWH at maging sa mga kontraktor kaugnay sa mga status ng delayed projects na nasa website mismo ng ahensya. Ang naka-reflect sa portal is may 52 projects ongoing. Ang sa actual na status sa implementation is 32 ang completed na process mga documents sa central office. Hinapa-approve in code sa PCMA. Once nga ma-approve sa central office, that's the time i-encode ang certificate of completion. Si Engineer Carlo John Leyza ng Iloilo 1st District Engineering Office. Para sa Bombo Network News mula dito sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.